Paano nga ba nabuo ang mga bulkan? Kung bago ka pa lang sa aking channel ay pakipindot ang subscribe button upang updated ka sa mga videong i-upload ko. Maraming salamat. Ang panlabas na bahagi ng Earth, ang lithosphere, ay nahahati sa ilang malalaking tectonic plates na nakalutang sa semi-fluid na asthenosphere sa ilalim nito. Ang paggalaw ng mga plates na ito ay pinapalakas ng init mula sa loob ng Earth, na nagdudulot ng convection currents sa mantle. Ang mga currents na ito ay nagiging sanhi ng paggalaw ng mga plates, lumalayong magkahiwalay, nagbabanggaan, o dumudulas sa isa't isa, na lumilikha ng iba't ibang geological na katangian, kabilang ang mga bulkan. 2. Pagbuo ng magma. Ang magma, ang natutunaw na bato sa ilalim ng crust ng Earth, ay nabubuo kapag ang temperatura at presyon ay nagiging sanhi ng pagkatunaw ng mga bato sa mantle o mas mababang bahagi ng crust. Ang pagkatunaw na ito ay maaaring mangyari sa ilang paraan: decompression melting, sa divergent bound areas, kung saan ang mga tectonic plates ay lumalayong magkahiwalay, bumababa ang presyon sa mantle, na nagpapahintulot sa pagkatunaw at pagbubuo ng magma; flux melting, sa convergent bound areas, kung saan ang isang plate ay pumapasok sa ilalim ng isa pang plate sa pamamagitan ng subduction, ang tubig at iba pang volatiles ay inilalabas mula sa subducting plate. Ang mga volatiles na ito ay nagpapababa ng melting point ng paligid na mantle, na nagreresulta sa pagbuo ng magma; heat transfer melting, ang mga hotspot, na mga localized na lugar ng mataas na daloy ng init, ay maaari ring magdulot ng pagkatunaw. Ang mga mantle plumes o hotspot ay umaakyat at bahagi na natutunaw, bumubuo ng magma na maaaring umabot sa ibabaw. 3. Mga katangian at hangganan ng bulkan. Ang mga bulkan ay maaaring mabuo sa iba't ibang geological na kapaligiran: divergent bound areas, sa divergent plate bound areas, tulad ng mid-ocean ridges, ang mga tectonic plates ay lumalayong magkahiwalay. Sa pagnipis ng lithosphere, umaakyat ang magma upang lumikha ng bagong crust. Ito ay kadalasang nagreresulta sa pagbuo ng mga underwater volcano, na kilala bilang seamounts, at mid-ocean ridges, convergent bound areas. Sa convergent bound areas, isang tectonic plate ang napipilitang pumasok sa ilalim ng isa pa sa isang proseso na tinatawag na subduction. Ang bumabagsak na plate ay natutunaw at bumubuo ng magma, na umaakyat sa ibabaw, na nagiging sanhi ng pagbuo ng volcanic arcs. Ang mga ito ay maaaring continental o island arcs, depende sa kapaligiran. Hotspots. Ang mga hotspot ay mga lugar ng volcanic activity na nangyayari malayo sa mga plate-bound areas. Ang isang nakatigil na mantle plume ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na pinagmumula ng init, na nagiging sanhi ng pagkatunaw ng crust sa itaas at pagbuo ng magma. Habang ang tectonic plate ay gumagalaw sa ibabaw ng hotspot, maaaring mabuo ang isang chain ng mga bulkan, tulad ng mga Hawaiian Islands. 4. Mekanismo ng eruption. Kapag ang magma ay umabot sa ibabaw, maaari itong mag-erupt sa iba't ibang paraan depende sa komposisyon nito at dami ng mga dissolved gases. Effusive eruptions. Nangyayari ito kapag ang magma ay mababa ang viscosity, halimbawa, basaltic magma, at madaling makatakas ang mga gas. Ang magma ay dumadaloy ng maayos mula sa bulkan, na bumubuo ng mga shale volcano na may malawak at banayad na mga slope. Explosive eruptions. Ang mataas na viscosity na magma, halimbawa, andesitic o rhyolitic magma, ay maaaring mag-ipon ng mga gas, na nagdudulot ng pressure buildup. Kapag ang presyon ay lumampas sa lakas ng paligid na bato, isang marahas na pagsabog ang nangyayari, na naglalabas ng volcanic ash, gas, at mga piraso ng bato. Ito ay maaaring lumikha ng stratovolcanoes o composite volcanoes na may matarik, conical na hugis. 5. Mga anyong lupa ng bulkan. Ang mga bulkan ay lumalaki sa pamamagitan ng paulit-ulit na eruptions, at ang kanilang mga anyo ay nag-iiba: shale volcanoes,
karakterisado ng malawak, banayad na mga slope na nabuo mula sa mababang viscosity lava flows. Ang mga halimbawa ay ang Mauna Loa at Kilauea sa Hawaii, stratovolcanoes, kilala rin bilang composite volcanoes. Ang mga ito ay may matarik, conical na profile na nabuo mula sa alternatibong mga layer ng lava flow, volcanic ash, at mga bato. Ang Mount Street, Helens at Mount Fuji ay mga halimbawa, cinder cones. Ang mga ito ay maliit, matarik na bulkan na binubuo mula sa mga pyroclastic fragments na itinapon sa panahon ng eruptions. Mayroon silang simpleng, conical na hugis at madalas na nabubuo sa paligid ng mga mas malalaking bulkan. 6. Epekto ng bulkan sa kasaysayan at kultura. Ang mga bulkan ay may malaking epekto sa kasaysayan at kultura ng tao.